Ako si Maria at ito ang aking kwento. Walang tigil ang pagluha ni Trixie habang sakay ng sasakyan pabalik sa mga Crawford Mansion. Na makarating agad siyang sinilubong ng mag-asawang Victoria at Crisostomo. Iha, ano nangyari? Gabing-gabi na, bakit ka bumalik dito? Tanong ni Victoria. Ang inaasahan ng ginang magkasama to at ang anak na si Jeremy dahil sa kanya mismo galing gamot na pinalagay ng manugang sa inumin ng asawa nito. Mommy, si Jeremy, ayaw niya talaga sa akin. Iniwan niya ako mag-isa sa bahay. Umalis siya dala ng mga gamit niya. Nagmumukha na akong tanga kakahabol sa kanya. Ano bang dapat kong gawin para di niya ako iwan? Mommy, Daddy, tulungan niyo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naaawa na ako sa sarili ko. Walang patid na pagluhang pakiusap ni Trixie sa dalawang matanda. Sobrang nasasaktan si Trixie ngayon. Di makapaniwala sa kanyang nalaman. Idagdag pa ang maling paglayo ni Jeremy sa kanya, katulad ng palagi nitong ginagawa. Iniwan siya nito na mag-isa sa bahay. Pinili nitong lumipat kaysa makasama siya. Pinamulahan ng mukha si Victoria. Ginawa ni Jeremy yon? Nagawa ka na naman niyang iwan sa kabila ng ginawa ko? Galit na bumaling to sa asawa. Crisostomo, kailangan mo ng kumilos para mapasunod ang anak natin. Di na siya mahawakan at mapasunod Masyado niya nang pinapahiyang asawa niya. 5 taon na nating pinagtatakpan ng kabastusan niya sa asawa niya. Panahon na siguro para kumilos ka upang mapasunod siya. Nagtagis ang bagang ng ama ni Jeremy. Nasa mukha ang galit sa ginawa ng anak. Lumapit to kay Trixie at hahawakan to sa balikat upang haluin. Uling beses na magagawa niya to sa iyo ng anak ko, Iha. Huwag kang mag-alala. Pinapangako namin sa iyo ng mommy mo na hindi na siya gagawa ng bagay na ikapapahiya mo. Awang-awa si Victoria kay Trixie na hanggang ngayon walang tigil sa pag-iyak. Inakala ng ginang na wala na magagawa si Jeremy kundi ang sumunod dahil siya na mismo naghatid sa asawa nito, subalit mali siya. Nagawa nitong iwan ang asawa at suwayin ang utos niya. Hinaplos ni Victoria ang buhok ni Trixie na ngayon nakayakap sa kanya. Huwag kang mag-alala, Trixie. Maniwala ka sa aming mag-asawa. Gagawin namin lahat para bumuti ang pagkasama ninyong dalawa. Tumigas na ang ulo ni Jeremy. Simula na mabalik ang Ferlita na yon. Nagingit-ngit ang dibdib niya sa galit. Hindi ako papayag na maghiwalay kay ni Trixie. Jeremy, hindi. Mabagsik na ani ng ginang sa isip. Salamat, Mommy, Daddy. Mabuti na lang nariyan kayo para tulungan ako lagi. Masuyong umiti si Victoria sa manugang. Walang anuman, Iha. Kahit anong mangyari, palagi kaming narito para tulungan ka dahil para ka rin naming tunay na anak. Kinabukasan, nagkalat ang mga kagamitan sa kwarto ni Trixie, mapapabasagin man o personal na gamit. 2 oras itong nagwawala at walang may gustong umawat. Ang tanda mo na pero simpleng utos lang, hindi mo magawa? Binato ng babae ang hawak na branded dress na nagkakahalaga ng 100,000 piso sa mukha ng matandang kasambahay na nasa harapan. Nakakayamot ang kabubuhan mo. Tumayas ka sa harapan ko. Galit na bumaling siya sa babaeng nasa dulo. Ano pang hinihintay mo? Pasko? Eto na po, ma'am. Nagmamadaling lumapit ang babae sa amo at maingat sinuot ang stiletto sa paa nito. Sikat na artista si Trixie. Lahat ng bagay inaasa niya sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Ultimo pag inom ng tubig, iniutos pa niya madalas sa alalay niya. Iha, tara na. Ngayon ilo-launch ang limited edition bag na gusto mo. Kailangan natin magmadali para personal na makita to. Tinaasan ng kilay ni Victoria na kadarating lang ang alalay ni Trixie na siyang nagsusuot ng stiletto sa paa nito. Siguraduhin mo na hindi masasaktan ng paa ni Trixie sa pagsusuot mo sa kanya ng heels na yan. Oras na masaktan siya, ako mismo magpapaputol ng kamay ko. Nanlalaki ang mga matang banta nito sa kawawang alalay ng manugang. Opo, madam. Nahihintakot ang sagot ng babae na nanginginig ang kamay sa takot. Nagkakasundo ang 2 babae, marahil dahil pareho sila na ugali. Ito ang iniisip ng mga tauhan sa Crawford Mansion. Upang mapagaan ni Victoria ang loob ng manugang, inaayan niya tong lumabas para mag-shopping. Batid ng ginang isa to sa makapagpapagaan ng loob ng asawa ni Jeremy. Na makarating sa mall agad nagkalat ang bodyguards upang palibutan sila.
Maaari silang mag-utos sa kanilang personal shopper na bilhan sila ng mga gamit o ipahatid mismo mula sa store ang mga luxury item na gusto nila. Subalit di ganun ang gusto ni Trixie. Ang gusto ng babae na kikilatis ng personal ang bibilhing gamit bago bilhin. Mommy, I want to go in Paris. Gusto kong bumili ng kulang pulang handbag kagaya nito. Can we go there? Tanong ni Trixie, sabay angat ng hawak na handbag na binili pa nila sa ibang bansa. Not now, Trixie. Saka lamang tayo aalis ng bansa kapag naayos na natin ang pagkasama ninyo ni Jeremy. Don't worry. Lahat ng handbag na nasa store na yon, bibilin ko para sa'yo once matapos ng problema natin sa asawa mo. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa, napahiyaw bigla si Trixie nang tamaan to ng bola sa mukha. Ang bodyguards ng dalawa ay nataranta at nalayo ang batang papalapit sana sa dalawa upang kunin ang laruan nitong bola. Oh my God! Eksahiradang hinaplos ni Trixie ang ilong. Nang makapanit ang peking eyelashes niya natanggal, nandilisik na tumingin siya sa batang lalaki. You freak! Akmang haharang ang mga bodyguards kay Trixie dahil natatakot na silang masaktan itong bata na sa tingin nila ay nasa 6 na taong gulang pa lamang. Subalit nagbabalang nagsalita si Victoria. Hayaan niyo siya. That kid deserves to be punished. Hindi yata alam ng batang yan. Hindi playground ang mall na to. His parents also must be punished. Pabaya sila at hindi alam ang kahibahan ng publikong pamilihan at pang-eksklusibong lugar. Samantala, nalukot ang mukha ni Jasmine, ang anak ni Ferlita. Nakita ng kanyang dalawang mata ang walang ingat na paghawak ng babae kay Lance sa balikat, ang kalaro niya. Naawa siya kay Lance. Umiiyak na to talatang natatakot sa babae. Hindi siya papayag na may umaaway sa kaibigan niya. Pinigilan si Jasmine ng mga bodyguards upang di makalapit kay Trixie. Bitiwan mo ang kaibigan ko. Which? Kung ayaw mo isumbong kita sa daddy-uncle ko. Iritang tumingin sina Victoria at Trixie sa batang babaeng kadarating lang, nasa palagay nila nasa 5 taong gulang. Bakit pamilyar ang bata sa kanila? Which? Nanliit ang mata ni Trixie sa inis. She's a famous actress and everyone mesmerized by her beauty. Tapos tatawagin siya ng batang to ng witch? Mukhang kailangan turuan ng leksyon ng batang to. Marvin's POV. Nasaan ang dalawang yun? Kanina pa ako paikot-ikot dito sa mall kakahanap kina Jasmine at Lancy. Nalingat lang ako saglit na wala ng dalawa. Siguro naghahabolan na naman sila. Nakilala lang namin si Lance sa playground kung saan madalas namin ipasyal ni Ferlita, si Jasmine. Palagi siyang kalaro doon ng inaanak kong si Jasmine. At kanina nga nakita namin siya na umiiyak. Nagugutom daw siya. Kaya naisipan kong isama siya sa pagpunta namin dito ni Jasmine. Wala na siyang magulang kaya naman walang maghahanap sa kanya. Haist, mukhang pagiging tita ninang na lang talaga at pag-aalaga ng bata ang role ko sa buhay. Wala nang ang love life, haggard pa. Teka, boses yun ni Lance ah. Ani ko na marinig ang boses ni Lance, parang umiiyak pa yata ito. Dali-dali akong tumakbo para sundan kung nasan banda ang boses na pinanggagalingan ng kanyang iyak. Ganun na lang ang panlalaki ng mata ko nang makita si Trixie kasamang ina ni Alexander. Nagsusumigaw sa karangyaan ang kasuotan ng dalawa. Kumikinang sila sa suot na alahas sa luxury brands na gamit na nila. May mga kasama pa silang mga bodyguards na kay lalaki ng katawan. What did you call me? Witch? Nanlilisik ang mata ni Trixie. Mukha itong pikon na pikon. Oh my God, I smell trouble. Nakita ko kung kanina si Trixie nakatingin. Sa inaanak ko, kay Jasmine. Nag-aalala ako para kay Jasmine kaya naman naglakad ako pabalapit sa kanila bago pa masaktan ni Trixie ang anak ng kaibigan ko. Did you know that causing harm to a child, whether mentally or physically, can lead to legal action? Pwede kang kasuhan ng child abuse. Tsaka ano naman po kung maganda ka. It doesn't give you the right to hurt others. That's bad po. Natigilan hindi lamang si Trixie, maging ang kanyang biyanan. Nagulat sa ginawang pagsagot ng batang babae. Wala silang makitang takot sa mukha ng paslit. Bagkos, matabang patong nakatingin sa kanilang dalawa. My mommy told me not let others hurt you. Bakit pa sinaktan mo si Lance? Wala ka po bang mommy na nagsabing bawal yon? Inosenteng tanong pa ni Jasmine. Namula ang mukha ni Trixie. Nagsimulang manginig ang kalamnan ng babae nang marinig ang salitang yon mula sa bata. Di naman nakaligtas sa mata ni Victoria ang puot sa mukha ng manugang.
Normal sa babae ang gantong ekspresyon kapag napag-uusapan ng tungkol sa ina. Upang pakalmahin, nilapitan to ng ginang at inalo. Trixie, calm down. She's just a kid. Nagsimula nang makakuha ng atensyon sa mga dumaraan ang komosyon na nagaganap. Mapapahiya sila kung mababalita na nakipagtalo sila sa isang bata. Nilapitan ni Jasmine si Lance at inalo. Huwag ka nang umiyak, Lance. Isipin mo na lang, witch siya sa mga movies tapos akong hero mo. Niligtas kita sa witch. Inawakan ko sa kamay sina Jasmine at Lance nang tuluyan akong makalapit sa kanila. Ayos lang ba kayong dalawa? Umiyak si Lance, tinuro si Trixie. Inaway ako ng witch. Nagigigil si Trixie sa narinig. Maging ang ina ni Jeremy ay naiinis. Kaya naman pala walang breeding ang batang yan. Dahil ikaw ang kanyang ina... Hep hep. Putol ko sa ina ni Jeremy. Bata lang ang nakaharap nyo. Pero bakit ganyan kung umasta agad kayo? Bakit? Tama naman ang sinabi ni Jasmine ah. Pwede ba? Turuan mo na magandang breeding ang batang yan. Ines kong sagot kay Trixie. Excuse me lang ha. Kanina pa kayo breeding ng biyanan mo. Bakit hindi ninyo i-apply sa sarili nyong dalawa yan ha? Mukhang mas may breeding pa nga tong bata kaysa sa inyong dalawa. Nagginig sa galit si Victoria. Di matanggap ang insultong narinig mula sa kanyang kaharap. Magkaibigan nga ito at si Ferlita. Pagsisisihan mong nangyari ngayong araw, babae ka, I will make sure na magbabayad ka. Natakot ako pero di ako nagpahalata. Sinong di matatakot sa matanda na to, gayong kaya niyang sirain ang buhay ko. Kaibigan pa naman nila ang may-ari ng ospital kung saan ako nagtatrabaho. Madam naman, huwag mo nang patulan tong bata, matanda ka na. Baka magbawas points mo yan sa langit kapag pinatulan mo sila. But, witch? Sigaw na Trixie. Hinila ko na ang dalawang bata papaalis. Baka kung ano-ano pang masabi ko sa kanila. Di pa naman ako tulad ni Ferlita na mahabang pasensya. Baka masakal ko pa silang dalawa sa sobra kong inis. What? Nakaharap ni Mrs. Crawford ang anak ko? Gulat na komento ni Ferlita nang sabihin ko sa kanya ang nangyari. Huwag kang mag-alala, dahil di naman nila nalaman na anak mo siya eh. Nakahinga si Ferlita ng maluwag. Grabe ang sama na ugali ng dalawang yun. Biruin mo, mas mukha pa silang mag-ina kaysa kay Jeremy. Magkaugali silang dalawa. Pati ba naman bata nagawang patulan? Naku, kung di lang kaibigan ng direktor ng ospital na pinapasukan ko ang mga Crawford, papakitaan ko sila kung paano ko magalit. Mabuti na lang matalinong inaanak ko, na kaya niyang sumagot ng sapalpal sa dalawa. Pagmamalaki ko kay Jasmine. Alam mo, kaya siguro hindi magkaanak-anak yung si Trixie dahil masama ugali pagdating sa mga bata. Yan sigurong parusa ng Diyos sa kanya. Bumuntong hininga si Ferlita. Nasa mukha ang pagkabahala, pero agad din siyang ngumiti. Ngunit di naman umabot yon sa mga mata niya. Alam ko naman kung bakit natatakot siya na malaman ng mga Crawford ang tungkol kay Jasmine. Ferlita, sa tingin ko, tama lang na itago mo sa Jasmine sa pamilya nila. Naalala ko ang ina ni Jeremy at ang aksyon nito kanina. Mukhang mabigat ang dugo niya kay Jasmine eh. Biruin mo, nakaharap niya ng apo niya kanina pero mukhang wala siyang naramdaman na lukso ng dugo. Baka kapag nalaman niya na apo niyang inaanak ko eh, kunin na lang niya para apihin nila Trixie. Dahil yata sa panonood ko ng drama kaya kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko eh. Tama ka, Marvin. Isa yan sa dahilan kaya hindi ko gustong malaman na kadugo nila ang anak ko. Ayokong kunin nila sa akin ang anak ko at tratuhin ng hindi maganda dahil anak siya sa labas. Masama man ang loob ang nagawang banggitin niyo ni Ferlita. Alam kong sobrang masakit na sabihin yon para sa kaibigan ko. Kasalanan to ni Jeremy. Babaerot manluloko kasing walang hiya. Marvin, salamat pala sa pagiging mabuting titarinang sa anak ko ha. Nagpapasalamat talaga ako dahil naging kaibigan kita. Nginitian ko siya. Naku, wala yun. Teka nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Tungkol to kay Jeremy. Kinuwento ko sa kanya ang narinig ko sa ospital. Yun lang ang sinabi ko at wala nang iba. Wala naman kasi akong nakuhang impormasyon kay Brian. Ayaw niyang magsalita tungkol sa bagay na yun. Sa tingin mo, Ferlita, tungkol saan kaya ang confidential record ni Jeremy sa ospital? Hindi kaya isa doon ang pagiging bang ni Trixie? Naghibit balikat lang si Ferlita. Wala akong pakialam kung tungkol saan man yan, basta may kinalaman kay Jeremy. Kahit kailan talaga napaka-chismosa mo. Ouch! Bakit lahat na lang kayong tingin sa akin chismosa? Ferlita's POV.
Hinilot ko ang sentido habang ako'y napapabuntong hininga. Kasasabi lang sa akin ni Rona, tumawag na naman daw si Jeremy para tanungin kung natanggap ko ba ang mga pinadala nito. Hanggang ngayon, di pa rin tumitigil ang lalaki sa pagpapadala ng kung ano-ano. Di talaga makaintindi ang lalaking yon. Ano ba ang kailangan kong gawin para tantanan niya na ako? Ma'am, may dumating na naman na boxes ng cherry. Iuuwi mo ba? No, kung gusto mo, ikaw na lang mag-uwi. Tumayo na ako at naghanda ng umalis. I'll go ahead, Rona. Dadaanan ko pa si Jasmine sa school niya. I-finalize mo muna lahat ng iniutos ko sa iyo bago i-surrender sa akin ng files. Bago ko tuluyang lumabas ay sinilipan ko munang ilang kahon ng cherries na pinadala ni Jeremy. Akala yata niya madaraan niya ako sa cherry. Tigas ulo. Ilang beses ko pa bang kailangan sabihin na di niya kailangan humingi ng tawad dahil wala naman akong balak patawarin siya. Naalala kong kinuwento sa akin ni Marvin. Di ko maiwasang kabahan, lalo na't nagkita ng ina ni Jeremy at ang anak ko. Lumiliit ng mundo para sa kanila. Baka di magtagal malaman ng mga tong sekreto ko. Huwag naman sana. Mommy! Sumalubong agad sa akin si Jasmine nang makauwi na ako. Yumakap siya sa akin at humalik sa pisngi ko. I miss you, Mommy. Pinupog ko siya ng halik sa pisngi kaya't napahagikik siya. I miss you more, my princess. Malambing kong aniya sa kanya. Mommy, can I see Daddy Uncle? I miss him. I want to eat ice cream, please. Mommy, nabura ang ngiti ko. Gusto ko na naman niyang makita ang kanyang ama, pero hindi pwede dahil sa komplikadong sitwasyon. Tumikim ako. Sorry, Jasmine, pero kailangan kong magsinungaling para hindi mo na siya hanapin. Kung gano'n lamang sana kadali na sabihin ang totoo. Ganito kasi yan, princess. Hindi na babalik si Daddy Uncle pag sisinungaling ko. What do you mean, Mommy? Nakangusong tanong na Jasmine. Lalong bumilog ang matambok at mamula-mulang pisngi niya. Nahalata akong parang iiyak siya anumang sandali. Lalo tuloy akong kinain ng konsensya ko. Tumikim ako at saka iniwas na lamang ang tingin sa kanya. Sa Amerika na kasi siya titira kasama ng pamilya niya. Hindi na siya babalik pa dito. I'm sorry talaga sa pagsasanungaling ni Mommy anak. But he promised me. Tuluyan nang umiyak ang anak ko. He promised me that he would never leave us po. Bakit po siya umalis? Hindi niya po ako love? Parang may kung ano na sumaksak sa puso ko na marinig ang tanong ng anak ko. Gusto kong sabihin na mahal ka ng daddy mo. Pero hindi ko ginawa. Mas mabuti to kaysang gatungan ko pang pangulila niya sa kanyang ama. Liar pala si Daddy Uncle. Naparunok ako, nakadama ng lungkot. Nagalit to sa sariling ama without knowing na ako tong nagsisinungaling sa aming dalawa. Bakit kasi ang komplikado ng aming sitwasyon? Bakit ang hirap ibigay ang kaisa-isang bagay na pinakagusto ng anak ko? Minsan di ko maiwasan na sisihin si Jeremy sa lahat ng to. Siya ang may kasalanan kung bakit walang ama ang anak ko. Kung hindi niya ako niloko at pinaglaruan, di masasaktan ng gantong aming anak? I'm sorry, Jasmine. Matagal kong inalo sa Jasmine. Nakatulog na lang ang anak kong masama pa rin ang loob sa daddy niya. Awang-awa ako sa kanya. Kung may magagawa lamang sana ako pang hindi siya masaktan. Ma'am, may appointment ka today. Lunch meeting with Mr. Rosales. Thank you sa paalala, Rona. Bigla akong napangiwi. Kumikirot na naman ang tiyan ko. Siguro dahil hindi ako nakapag-almusal kaninang umaga. After kong kunin ng mga files, lumabas na ako ng office para makipagkita sa kamiting ko. Napahinto ako sa paglalakad na mag-ring ang cellphone ko. Umikot ang mata ko na makita ko na isa tong unregistered number. Sigurado ako si Jeremy na naman to. Ito lang naman ang tumatawag sa akin itong mga nakaraan na hindi nakasave sa contact list ang number ko. Ang kulit talaga. Ilang number pa ba niyang kailangan kong i-block? Pakiramdam ko'y lalong sumakit ang tiyan ko sa inis sa lalaking yon. Relax, Perlita. Alalahanin mo may meeting ka ngayon. Paalala ko sa sarili. Good afternoon, Mr. Rosales. I'm Perlita Tuazon, representative of Whitman's Company. Pakilala ko kay Mr. Rosales, ang isa sa kanilang business investor. Pagkatapos niya akong batiin pabalik, umupo na kaming dalawa. Di pa nagiinit ang pang-upo ko sa aking kinauupuan, nakadama na ako ng pagkailang. Pakiramdam ko'y parang may nakatingin sa akin.
Pasimple akong lumingon sa paligid. Tinitingnan ko kung tama bang hinala ko, pero wala ko napansin na kakilalang nakatingin sa akin o kakaiba. Baka guni-guni ko lang. So, Mr. Watson, what do you think? Nakangiting tanong ni Mr. Rosales sa akin. Tumango ako bilang pagsang-ayon. That's a good idea, Mr. Rosales. Yan din ang gustong mangyari ni Mr. Whitman. Ani ko? Na matapos ang aming meeting, umalis din to kaagad. Di ako makakain ng maayos. Bukod sa pakiramdam ko'y may nakatingin sa akin, lalo pang sumasakit ang aking tiyan. Natigilan ako na mapatingin sa dulong bahagi ng restaurant. Pamilyar ang bultong nakatalikod sa gawi ko. Parang si... Ganon na lamang ang paniningkit ng mga mata ko sa ines ng lumingon to sa akin. Oh, great! I knew it! Halos magkadurog-durog ang steak na nasa plato ko sa diin ng pagtuso ko rito. Dito ko ibinuhos ang aking inis. Sa sulok, prenteng nakaupo si Jeremy habang nakatingin na ngayon sa akin. Lumipat pa ito ng pwesto. Di na to nakatalikod sa gawi ko ngayon, kundi nakaharap na mismo sa akin. Inaasar ba ako ng lalaking to? Sabi na nga ba't parang may mga matang nakamasid sa akin kanina eh. Si Jeremy lang pala. Akala ko, namamalig na lang ako, bisit. May impacto pala talaga. Inablot ko ang handbag. Makaalis na nga dito. Napahawak pa ako sa tiyan. Kanina tolerable pang sakit at kaya ko pa. Pero ngayon hindi na. Napapangawi ako at pinagpapawisan sa sobrang sakit. Bakit ngayon pa sumakit yung tiyan ko? Tumayo ako at sinubukan kumuha ng lakas sa kinaupuan ko kanina. Pero hindi yun sapat. Tuluyan na akong nawalan ng balanse. Akala ko babagsak ako. Ngunit bago pa ako makasalo ng malamig na sahig, nasalo ko na matipuno at malakas na braso ng lalaking gusto kong iwasan. Jeremy is here.